So, hello mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. So, kumusta po kayo? So, ngayon po ay nandito po ako sa pamilya ni John Dre, yung scholar po natin mga kababayan, no? Na kapatid po ni Piking Bombay, si Mino Magton. So, magkapatid po talaga sila mga kababayan kasi sobrang tangkad po nila. So, ako parang ano na lang ako, bunso. So, ayun mga kababayan, nandito po ako ngayon dahil maghahatid po ako ng allowance nila sa mga estudyante natin. Tapos, yung tatlo po nating student ay wala po dito. Tapos, si Dudong nandun siya sa Gulayan. Siya po yung na-assign mag-harvest. Tapos, si June naman nandun po siya sa Malabog nag-aaral. Tapos, si Mary Joy, andito po yung kanyang mama. Siya po yung nag-proxy. Tapos, si Mary Joy po nandun siya sa Panakan. Nandun siya dito. Bibinta ng gulay. Nagbibinta ng gulay. So, Tagalog speaking tayo ngayon. So dapat kayanin natin kasi mahilig tayo manood ng salida. So natuto po talaga kami mag-Tagalog mga kababayan dahil sa pinapanood po namin ng mga pelikula ni Fernando Po Jr. at saka ni Bong Rebellion. So kaya natuto po talaga kami mag-Tagalog dahil doon sa mga palabas. So ayun mga kababayan, tatanungin po natin yung papa ni John Dre kasi si Mary Jane kasi mga kababayan tapos na po natin yan na interview. So ito naman yung dalawa ngayon yung mag-asawa si Annalisa at saka si Mino. Tapos yung itatanong ko lang po sa kanila kung ano ba yung rason bakit inilapit nyo yung anak nyo sa akin para ma-scholar, maipasok siya sa scholar natin. Magandang araw po mga kababayan. Ngayon ay mapakilala muna ako. Ako po si Mino Magton. Ang mahal kong asawa si Annalisa Magton. Anak namin si John Dre Magton. So, isa akong nagpapasalamat sa mga sponsor, lalo na kay Ma'am Aya, na isang linapitan ko, no? Dahil sa aking anak. Kasi po sa una, aking anak na si Jumari Magton, nag-aaral din siya sa kolehiyon, no, sa John Paul College of Davao. Na malaki kasi ang problema namin na mag-asawa noon. Dahil noon, nagkautang-utang kami ng malaki nang dahil sa kanyang pag-aaral. Pero hindi namin alam na may nangyari sa kanya. Namatay siya nang dahil sa heart attack. So, yun ang dahilan kung ba't nagkaganito kami. Parang nawala na kami ng pag-asa sa buhay. Pero hindi namin alam na may kapatid pa siya na nangangailangan sa amin, no, sa tulong. Pero paano kami magsimula na mapag-aral namin siya ng mabuti tulad ng kanyang kapatid noon. Nang dahil kay Ma'am Aya, lumapit kami sa kanya. Nanghihingi kami ng tulong para mapasali si John Dre sa scholar. So, si Ma'am Aya, tumulong din siya. Ginasali niya si John Dre sa scholar. So, nagpapasalamat kami. Kami po ay masayang-masaya kasi si John Dre napasali na sa scholar. So, nakikita ko ngayon na binigayan sila ng allowance para sa kanilang mga gamit sa pag-aral. No? So, ngayon po ay nagsimula pa lang kami ngayon na magtatrabaho sa aming sakahan kasi nang dahil sa nangyari sa aming anak ay nakalimutan na namin na mangailangan din kami ng pangtustos, no, sa pang-aral, no? So ngayon pala kami magsimula, no? So ako po ay nagpapasalamat sa lahat na tumulong. So na mayroon pa kayo na gustong tumulong sa taong nangangailangan katulad namin. So yun lang siguro. Maraming salamat sa inyo, lalo na sa mga followers. So maraming salamat po o magandang araw din sa inyo. Tatapusin na ba natin? Kasi napasalamat. So, may itatanong lang ako sa iyo. So, nung pagkawala ni Jay, so ayan po si Jumari mga kababayan, yung anak niya yung namatay. So, nung pagkawala ni Jumari, paano kayo nag-umpisa ulit? Ilang buwan wala kami nag-umpisa. So ngayon,
ang umpisa namin ngayon ay magtatrabaho kami ng sakahan namin. Balikan namin ang sakahan namin na abandonar kasi nawalan kami ng pag-asa. So ngayon, umpisa kami, nagtatanim kami ng mais, gulay, palay. Ang tinanim namin ngayon. So, simula pa lang yun. So, maraming salamat. So, sobrang sakit po mga kababayan yung nangyari po sa kanila. So, ako po mismo ay saksi po ako sa lahat ng nangyari. So, nabigla po talaga kami noon. Kinabukasan, sabi ng pamangkin ko, pakitingnan doon sa cellphone dahil si Jumari daw ay nakatakip na siya ng puting tila. Akala ko kung ano yung nakatakip mga kababayan, yun pala, wala na yung anak nila. So, sobrang sakit po talaga. Halos hindi po namin matanggap yung nangyari sa anak nila. So, ayun. Ikaw, Annalisa, kung nakikinig man si Jumari ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa anak mo? Sa'yo. Para sa akong anak, no, siguro makaingon po ko nga wala sa tantong pagmahay sa amo kay todo support among gihatag sa iya nga maskin maingon namo nga kanang nagkalisod mi pero gusto niyang eskwela na wadyo na mo siya gikuanan nga nagyapon mi ni hatag og pasalig sa iya nga bahalag nagkalisod ta padayon ka kay mao na among mga wad sa inyo ha nga maningkamot lang jud mo sa inyong pag-eskwela kay wa mi laing pangayon sa inyo haluyo sa kalisod nga among gisagubang sa imong papa ulan og init nga among magian nga wa mi laing kalipay nga madugmogi kaninyo kunili ang inyong pagpaningkamot sa inyong pag-eskwela. So maulang sa siguro. So, ayun mga kababayan, no? Medyo malungkot po yung natin ngayon. So, hindi po talaga natin alam mga kababayan, no, kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. So, dapat po talaga lawakan po natin yung mga pag-iisip po natin. So, iwasan po natin makapasakit po tayo ng tao. So, libre lang po mangarap mga kababayan. So, ayun. Ako po mismo, saksi po talaga ako sa lahat ng mga pangyayari. So, mga kababayan, si Mino, lumapit po siya sa akin kasi magkatabi lang naman po yung bahay namin. Tapos, kasi kung nandun siya kay Piking Bombay mga kababayan, so nagpapasalamat din po si Piking Bombay sa akin dahil marami din po akong natulungan dito na mga kababayan po namin, mga ka-community po namin dahil si Piking Bombay po mga kababayan is sobrang laki po kasi ng tinutulungan nila na community kaya hindi po sila makapag dito sa community namin. Kaya nagpapasalamat din po siya dahil nandito po ako sa lugar namin dahil ako po yung nagpapasok ng mga scholar. So sabi niya sa akin kung meron mang pwede na tulungan dito sa lugar natin, so magtulungan na lang tayo, sabi niya. So yan po yung napag-usapan namin mga kababayan. So sana po ay wag niyo po i-bash yung ibang kasama naming mga vlogger kasi hindi po talaga niya mga kababayan kasi sobrang malaki po yung community na hinahawakan nila, lalong-lalo na po kasama niya si Sir Paul. So, ayun, magbigay na tayo ng allowance. Okay, bro, tayo. So, ikaw, ano yung madagdag mo? Ang masasabi ko lang sa kapatid ko na si Piking Bombay, maraming salamat po, Piking Bombay, sa mga tulong mo sa akin, lalo na sa pagkamatay sa pamangkin mo, na hindi ka talaga nagsawa na tumulong sa amin. So maraming salamat po. So baka naman nagsilos ka kung ba't ay Ma'am Aya ko na palapit. So yun naman ang nararamdaman ko kasi malawak ang hawakan mo, no? Kasama mo si Sir Paul. So nagpasalamat ako ni Ma'am Aya na makatabi lang ang bahay namin, no? So linapitan ko siya na humingi ako ng tulong para sa isa mo na pamangkin. So sana naman po ay kahit kay Aya ako na palapit, pero asahan ko rin ang tulong mo sa pamangkin mo. Okay? Hindi ibig sabihin na ay Aya ako na palapit na hindi naman ako humingi ng tulong sa iyo. Hihingi din ako ng tulong sa iyo at sa kay Aya, no? Para naman kay Jumari,
kung ikaw ay nakikinig ngayon, maraming salamat po sa kabutihan na pinakita mo sa amin noon, lalo na sa pag-aaral mo na pinakita mo sa amin na gustong-gusto mo na sungkitin mo ang pangarap mo sa buhay. Pero hindi natin alam, ang buhay natin ay dyan ka lang, andyan ka lang, no? Hindi ibinigay sa Panginoon ang gusto mong makamit na pangarap na makatapos ka. So yun lang ang idagdag ko. Maraming salamat po. So yun lang. So, isa din po sa dahilan mga kababayan kung bakit lumapit si Mino sa akin ay meron kang mga dito kasama sa bahay, baka nakalimutan mo. Ay oo naman, nakalimutan ko. May kasama naman kami dito sa bahay. Isa pong pamangkin din namin na dito sa bahay, lumapit siya dito sa bahay kasi yun na, walang-wala din ang parents niya. So, lumapit siya dito. So, kahit naman sa walang-wala kami, pero tinanggap ko naman siya. Kasama namin siya sa kahit anong walang-wala kami. So, kung wala kami is wala. Pero hindi naman ako napawala ng pag-asa na tumulong sa kanya para lang makaaral siya. No? So, yun, dito siya. So, yun ang dahilan kung ba't maraming pangangailangan namin. Pero ihangad ko na lang sa may kapal ang lahat. So, yun lang. So, isa din yun kung bakit lumapit ka sa akin, ganon. Kasi meron ka ring pinapaaral na pamangkin. So, ilan sila? Dalawa? Dalawa po. Dalawa, plus tayong anak mo. So, ayan. John Ray, dapat mag-aral ka talaga na mabuti. Kasi ang laki ng pangarap ng mga magulang mo para sa iyo. So, alam ko, nung una na-interview ko siya, sabi niya, gusto niya magsiman kasi siya yung magpapatuloy magkabot. Siya yung magpapatuloy sa course ng kuya niya kasi gusto niya magsiman. So, yung yung nag-boarding house na si John Ray dito? Boarding house? Opo. Magkano yung buwan? 3,000 po. Ang isang buwan? Ika na siya. Ay, Si John Ray. 1,000. 1,000 isang Oo, buwan. Isang buwan. So, kailan siya mag-start? Ngayong June. Tapos yung nila, yung... Hindi, teka. Nag-usap kami ng may-ari ng boarding house. Napapabayad sila noong summer. 2 buwan babayaran kasi negosyo daw yan. Hindi naman pwede. Kaya kung hindi namin babayaran yan, ibigay niya sa iba. So yun, napilitan kami. Binayaran namin ang upahan. So, nakabayad na kayo ng 2 buwan? Hindi pa. Hindi pa? 1 buwan pa ang nabayaran namin. So ngayong May 30 ang bayad namin. So, parehas pala sila ni June na yun. Kasi nagbabayad din siya kahit wala po silang pasok, babayaran pa rin po yung 3 buwan na bakasyon. Tapos, yung bayaran sa paaralan, magkano naman? Para malaman natin, no? Kasi si Ma'am Tess kasi baka tatanungin niya sa akin tapos hindi ko, babalik na naman ako dito para magtanong sa inyo. So, dapat ngayon pa lang sabihin nyo na kung magkano yung babayaran nyo sa paaralan, boarding house, ganun. PTA. Ang PTA. unang babayaran doon, ang PTA, ang babayaran noon papasok ni John Ray sa grade 11 is, ang nabayaran namin sa PTA is 550. 550, isang taon na yan. Opo. So, 550. So, kung 550 tulo mo, so, okay ra, kaysa dito sa college. So, ang iba namang binabayaran doon is yung mga project doon sa eskwelahan. Lalo na kung may kakulangan doon sa room nila. So, kung ang naplanuhan sa mga guro doon. So, yun ang babayaran. So, kung iba naman na bayaran doon is wala naman. Yun lang, kung may mga project, yun lang ang babayaran mo. So, yung hihingiin ko lang sa inyo, bilang isang magulang kayo sa mga anak nyo, so,
tabangan lang jud nato advice sa tong mga anak. So labi na sa imuha, babae imong anak. Kay basig masayang ba kay mauna ni ang oportunidad sa mga bata nga makatiwas og eskwela kay kasi may taong handang tumulong hanggang sa makapagtapos sila. Tapos yung ano nila dito yung rules nila makapasar lang jud sila, walay grado, dili mangayo ang sponsor og grado, pataas ay grado basta makapasar. Padayon sa kuan sponsor. Kung naibagsak tanggal. So maunang paningkamutan jud ninyo inyong mga anak nga makatarong og eskwela. So kung unsay kamo na ibala unsay ibawal ninyo sa mga anak. Tapos yung pakiusap ko lang sa mga estudyante kung may problema man kayo sa mga project nyo, mag-chat lang kayo sa akin katulad ni June kapag may mga project siya nag-chat sa akin kaya pinapadalhan ko siya doon. Tapos at saka tapos kamo na ibahala magbantay jud sa inyong mga anak unsay mga buhaton nga mapalayo sila sa mga dautan. So basig unya magbuhat na sila mga grupo diha. So yun po yung mga uso ngayon sa mga kabataan ngayon, mga kababayan. Yung napapabarkada. So kamo po Jandre, dapat sundon jud ninyo yung mga kuan kay grabe ang pangandoy sa imong ginikanan sa imuha. Lalong-lalo na to si Mary Jane. So ayan, may good news po ako kay Mary Jane mga kababayan, no? So si Ma'am Tess po ay nagpadala po siya ng tuition pay ni Mary Joy. Kaya lang hindi ko dala yung pera ngayon nandun sa account ko kasi tsaka na niya ipapabigay yun kapag magbabayad na. So yung ni Mary Joy is 30,000. So meron ng 30,000 doon. Yay! So anong gusto mo sabihin kay Ma'am Tess? Kasi natapos na yung problema mo sa anak mo, yung babayaran na lang daw niya doon is boarding house. So anong gusto mo sabihin? So, magandang umaga, araw po, Ma'am Tess. Sobra po akong nagpapasalamat po sa iyo, Ma'am Tess, kasi po na yung problema ko na yung na-serve mo na yung problema ko, Ma'am Tess. Maraming salamat po, Ma'am Tess, na wala na akong problema. Yun na lang problema ko yung project niya kung meron man. Yun lang po, Ma'am Tess, kasi hindi pa ako marunong. So ikaw na yung bahala sa anak mo kung paano mo siya badlungon. Paano mo siya badlungin. So, napakaswerte ng anak mo kasi siya lang yung isang babae kaya binubuli siya ng mga boys natin. So, hayaan na natin yun kasi gusto daw ni Mary Joy mag-glow up siya. Kasi lagi sila nag-aaway. So, ayun. Magbigay na tayo ng allowance. So, yung tuition fee ng anak mo is 30,000. Isang taon na yun, binayaran na niya. Tapos, pwede na siya mag-extra siya trabaho para sa iyang mga pambaon. Kaya dili man tanan nga obligasyon pa ni Ma'am Tess. Kung naman siya project gani nga makaya ra ninyo, kamo na mo kuan. Kaya wala naman mo ilain hunaon. Mag-alalay na lang jud mo. So, maura jud toy kuan. So, magbigay na tayo ng tag 2K. Yeah, go. Iko. Sa iko mo lang pagsalitain natin. Anong gusto mo sabihin kay Ma'am Tess? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Tess, dahil malaking tulong na po ito sa aming pag-aral. Since malapit na yung aming pasok ay siseryosohin ko po ang aking pag-aral upang wala po akong bagsak. Yan! Sa England, Jandre. Maraming salamat po, Ma'am Tess. Malaking tulong na po ito para sa aking mga pangangailangan sa pag-aaral gaya ng mga damit pang-aral at saka since malapit na po yung pasukan ay sisiguraduhin ko po na gagalingan ko po sa pag-aaral para hindi po ako mabagsak at magtatapos ako. Marami pong salamat sa inyo, Ma'am Tess. Kay Mary Joy, ikaw na yung matag Mary Joy. Ikaw na lang magpasalamat po. Mag-aral ka maayos. Maraming salamat po, Ma'am Tess, sa allowance ni Mary Joy. Malaki na tong tulong sa kanya dahil wala pa siyang gamit. Yun lang, Ma'am Tess. Maraming salamat po. So, ngayon, magkano kasi yung, nag-total po kasi kami mga kababayan, magkano yung mababayaran sa school supply po nila. So, ayan, isa din yan sa papasalamatan nyo dahil hindi na kayo mamamblema sa school supply nila. Kasi, sagot na yan ni Ma'am Tess.
ko si kami mo ako nang basta-basta daw. So, kuha sa tuition fee. Asa ka mangitaan ng 30 mil sa Sa kuan? tuig, 15 mil gas nang kakwaro. So, first semester kay 15,000 kay Mary Joy. Tapos, sinabi ko yun kay Ma'am Tess na 15K. So, nagbagsak jud siya. 33,000 kay ang 3,000 pang travel. Kay ako man mismo maadto dito sa kuan kita. So, maunang dako jud na nga tabang para sa inyo ha. Tapos mga kababayan, nag-total po kami dito ng magkano yung mababayaran namin sa school supply nila. Silang 4. So, wala po dito si Dudong. So, mamaya ko na lang po ibigay yung allowance niya. Tapos si June po, naibigay ko na po yung allowance ni June kasi may pasok na po siya. So, ayan. So, umabot po ng 4,400 yung total po namin. So, magbigay po ako sa kanila ng 5,000. So, asa mo mamalit ron? Pupunta po kami sa bayan ngayon para doon kami mamili at saka para may makalis din kami sa mga bibilhin naming school supplies. So, yung budget po ni Ma'am Tess para sa school supply, mga kababayan, is 7,000. So, ibibigay ko po sa kanila yung 5,000. Oh, dala. So, ito, ibibigay ko to kay, ihatag ko yan ni Dudong, kamo na ihatag Dudong. Ni, kuan, ni Brian. Untak nga rando po. Si John Gabriel. So, kamo na maghatag, ana. So, ay, dyan mo pagkuan ha, pagkiat-kiat no, kay, pati ako nga, sukan nga na, scholar na mo sa ako, pati ako, nabalaka na pagkog appeal sa inyo ha. Bog laog-laog do skandal mo o inanog bawal. Sugaldok aba. Pati ako mga kababayan, natatakot kasi ako na alis ng alis. So parang ako na rin po yung naging magulang din po nila kaya pinagsasabihan ko rin po sila. Tapos yung natira is 2,000. So tinanong ko po si Mary Joy kung magkano yung niya, yung sa uniform. So umabot ng 1,200. So school supply pa niya. So ihatag na lang nako ni sa mga 2,000. Sa iyahang uniform o kuan, mga gamit sa eskwela, siya na bala. So, wala na natira. So, wala na natira sa akin kasi naibigay ko na lahat mga kababayan. So, ang kuan day, ang allowance nila kada bulan po maghatag si Ma'am Tess og 2,000 allowance nila. So, bitawon ta pa kontak update ta ikas mga bayro ng landlord. So, ayan mga kababayan, sabi ni Mary Jane, sana daw pumunta si Ma'am Tess dito para mayakap daw niya na maayos. Magpapasalamat daw po siya. Kasi saan ka pa maghanap ng pera, hindi ka na makapaghanap ng pera dahil sagot na po niya lahat. So, karon unsa may nabati nimo nga na ano yung naramdaman mo dahil wala ka ng problema sa pag-aaral ng mga anak mo. Malipayon kayo ko kay kung ako'y hununaon dili pareha atong wapa ka enroll sa Mary Joy kay lain kay akong hunauna kanang murag ma stress na gani ko kay murag wagoy mahuna-unahan ako nga kuan kanang asa na ko siya pa eskwelahon kay mahadlok ra ko kanang bayaron kanang iyang tuition mao nang grabe jud akong kalipay karon Ma'am Tess nga tanan jud nga imo na yung gihatag sa ko ang anak mo nang pasalamat jud kay ko sa imo ha Ma'am Tess nga na jud tao nga pareha sa imo ha nga maskin wa pa jud niya na kuan sa personal andam jud mo hatag sa kwarta sa pareha sa amo nga lisod-lisod mig pangita kana lang Ma'am Tess. So, ikaw Gaw, ano yung gusto mong maipaabot sa sponsor natin? So, ngayon naging scholar na yung anak mo, malaking tulong ba to para sa inyo or hindi? Ma'am Tess, sobrang laking tulong po ito. So, noon, hindi ako nagtiwala noon na full support ka na tumulong. So ngayon, nakikita ko na sa dalawa kong mata na may binigay sa kanila na tulong para sa allowance at saka sa school supplies nila. So, ma'am, sobrang saya po ako ngayon, no? So nakikita ko na siguro
makamit sa anak ko ang tagumpay, no? Kung siya ay pagbutihan lang niya ang pag-aaral niya, makamit niya ang kaniyang pangarap sa buhay. So para sa akin, Ma'am Tess, maraming salamat po sa iyo na hindi naman ako nag-speak na may katulad pa sa iyo na tumulong, no? Kahit hindi pa niyo nakikita, pero kayo po ay handang tumulong, no? So para sa akin, bilang ama, ako po ay magpaalaala sa aking anak na pagutihan mo yung pag-aaral at huwag kayong sumali kung ano-ano diyan na ano sa pag-aaral nyo. No? So gustong-gusto ko po, Ma'am Tess, na pagutihan sa anak ko ang pag-aaral niya kasi wala kasi akong ibang hangad sa anak ko kundi makatapos sa pag-aaral para po hindi siya tulad sa akin, no, na kung pwede lang kahit mukha ko iano ko na sa lupa para may makain at mapakain ko sa aking mga anak. So sana po sa bandang huli sila po ay hindi natulad sa amin. So Ma'am Tess, maraming salamat po sa inyo. So, ayun mga kababayan, narinig nyo na po yung ng mga magulang nila sa loobin. So, nagpapasalamat po talaga sila. So, John Ray, kamo na bahala ng kwarta nga inyong gidala, no? Kay basig kulang na or sobra. So, kamo na lang bahala. So, ang imuha po diha sa imong anak. So, ikaw na po bahala kung kulang or sobra. So, kung kulang, dagdagan mo na lang. Kung sobra, swerte, may sobra. So, ayan, hanggang dito lang po yung video namin mga kababayan. No? Maraming salamat po sa support niyo po sa mga vlog namin. At saka lalong-lalo na sa mga pag-charity po namin mga kababayan. Sa mga sponsors po na tumutulong sa mga charity po namin, maraming salamat po. At lalong-lalo na po kay Ma'am Tess. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Tess. So, God bless po sa inyo lahat at mag-ingat po kayo palagi dyan. Maraming salamat So, bye-bye. po.